Basically, this is it. This is the ocean. The northernmost part ocean dito sa Pilipinas. Mula Manila Airport, sumakay kami lulad ng isang eroplano na kung tawagin ay De Havilland Bombardier-8 ng Philippine Airlines. Humigit kumulang 1.5 oras ang aming binaybay bago kami tuluyang nakarating sa Basco. Dito na tayo sa Basco, Batanes. Sa mga oras na to, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Basta ang alam ko, sa Batanes na ako. Ito yung Basco Airport. Dito sa Basco, napakasimple lang ng kanilang domestic airport. Dahil ang aming sinakyan na eroplano ay ang nag-iisang lumalapag at umaalis magmula dito sa Batanes. At dahil nga maliit lamang ang airport rito, wala silang baggage carousel at ganito ang pagkuha mo sa iyong check-in baggage, which is for fun. So ayan, nakuha na namin yung mga bag namin. Punta na kami sa tutuluyan namin for the next 4 days. Dito sa Batanes, hindi ka pwedeng basta-basta bumisita o mamasyal na wala kang contact na tour operator. Ito ay kasama sa pinapatupad ng local government unit dito sa Batanes. Kaya lahat na nakikita nyo ay mga tour operator na nag-aabang sa mga turistang nakabook sa kanila. At syempre, kabilang rin kami doon. Ito si Kuya Julito Alcantara at siya ang aming tour operator dito sa Batanes. Shoutout nga pala sa Northern Trek Tours. Dito kami mag-stay for the next 3 days, actually 4 days. Dito sa may Evans Homestay. Narinig nyo yun na yung aeroplano na sinakyan namin papunta dito. Nag-take off na ulit. So, kaya pasok tayo. So ayan, nandito na kami sa Evans kung saan kami mag-stay for the next 4 days. At ito yung room ng mga men sa grupo namin. So kung makikita nyo, sharing kami. So double deck bed siya. 4 kami dito. So may mesa, may aircon, may emergency light, may electric fan. Merong mga lockers kung saan pwede mo itago yung mga belongings mo. May air purifier dito. May TV, may something about ano to? Pinggan, baso, and then may water dispenser. At syempre, merong salamin doon. Ayan. So this is our room for the next 4 days. So tara, kain muna tayo ng breakfast kasi gutom na ako. May bentang lobster si kuya. Benta mo yun kaya? Opo. Hinuli nyo yan dito sa ano? Ay, hindi po ito pinanaan. Lambat po ang paggamit para hindi siya mabawasan ng lasa. Kasi pag nabutasan, tutulo po yung lasa. Magkano po yan, kuya? 900 per kilo, sir. 900 pesos per kilo. Yun. So yan, 900 pesos per kilo. Hindi naman po kasi pinanaan yan para mawala yung lasa. Ayan. Batanes lobster. 900 pesos per kilo. So, hinuhuli na nito gamit ang lambat. Hindi nila, ang tawag doon kuya? Tinutusok? Hindi nyo tinutusok para hindi po, lambat pong panghuli. Lambat para yung lasa daw ma-retain dun sa pag niluto. Ayan. Solid. Kayo po. Woo! Grabe. Ay, habang piniprepare pa nila yung aming kakainan sa itaas. I'm not sure kung sa rooftop daw kami or sa kusina. Pero habang piniprepare nila, kwento ko lang yung experience. So kanina, nag-depart kami sa Manila International Airport ng 5:45 AM and then it took us 1 hour and 40 minutes bago kami nakarating dito sa Basco, Batanes. So ganun lang kabilis yung flight. So ang ganda nung mga view sa taas. Pero kanina hinantok talaga ako kaya tinulog ko na lang. So ngayon kakain lang kami and then papahinga konti, chill lang. Then after lunch, magsisimula yung ating day 1 sa tour dito sa Batanes. And ang tour natin ngayong araw na ito is North Batan. So kain muna tayo. Let's go! Ayan, so kakain na kami at ito yung inihanda ng homestay namin for breakfast. Fried flying fish,
o mas kilala sa Ivatan bilang tipang. Mayroon din sunny side up egg topped with black pepper. At syempre, di mawawala ang kamatis, suka at kanin. Walang ano ngayon. Cheat day ngayon, cheat day. Ayan, so tapos na kaming kumain. And chill lang kami. Mamaya kasi mga 12 susunduin kami ng van. At pupunta kami sa North Batan kung saan mamamasyal kami. Kasi yun yung day 1 namin. Grabe, ang ganda dito. Wow. Kita ko na dito yung yung lighthouse. Tapos kita mo yung bundok. Para kang nasa sa nang movie yun, yung sa Disney, Moana. And then overlooking the view ng dagat dito. Wow, grabe, ang ganda. Ayan, nakilala ko si Kuya Wilfred dito sa sa Batan Island. Akala ko tubong Batanes siya, pero turns out taga Ilocos Norte pala si Kuya. Ilang taon ka na dito, Kuya? 4 years. 4 years na nandito si Kuya na nag-work. Kailan ka huling umuwi, Kuya, sa Ilocos Norte? Wala pa. Wala pa. Medyo mahal kasi ang pamasahe dito sa airfare dito sa papuntang Batanes, kaya siguro konti lang din nadadayo dito. Halos marami ng dito, Ilocano. Karamihan daw dito Ilocano. So proud tayo mga Ilocano. Sinasakop na natin ang Batanes. At dito ko rin nakilala si Kuya Michael. Siya pala ang may-ari ng aming tinutuluyan. At isa din siyang head contractor ng Napocor dito sa Batanes. Sa kanya ko rin nalaman na sa diesel powered generators pala galing ang supply ng kuryente na nagpapailaw sa buong Batan Island. Ayan. So akala ko kanina cellular tower yung nandun. Hindi pala. Wind turbine pala siya. From Japan. Technology ng Japan. Ayan. So medyo madami pa kaming oras ngayon. Kaya lalabas muna ako. Mag-iikot dito sa paligid sa malapit sa homestay namin dito sa Batanes. So tara, samahan niyo ako explore yung lugar dito. Fun fact, walang mall dito sa Batanes. So mga tiyanggi-tiyanggi ganun, apparel shop lang yung meron dito. Ayan, mga tindahan. Ayan. So kung nasa ibang lugar kayo, kailangan nyo na i-respeto yung kultura nila at yung mga tao. So di tayo pwede mag-ingay. Naglalakad lang ako ngayon dito sa paligid, nag-i-explore. Yung barangay hall ng Kaichanari Anan. Yan. Sa mga kailangan nyo mag-withdraw, meron dito. So, hindi nyo isipin kung wala kayong dalang cash kasi pwede ka mag-withdraw. So, kung galing ka sa syudad, hindi mo ma-identify kung saan yung bayan eh. Kasi dito, tabi-tabi, mayroong commercial building, may office, may mga bahay sa tabi. Hindi mo talaga alam kung saan yung sentro. So yun, merong Sky Pasada. I think Sky Pasada yun. Hindi ko na alam nasan ako. Pero nandito ako ngayon sa may port. Ito, nakikita ko na yung dagat dito eh. So siguro ito yung pinaka main port nila kung saan nila binababa yung mga produkto na kailangan na iangkat dito sa isla ng Batanes. Gusto kong pumunta dun eh, pero hindi ko lang paano kasi mag-isa ko lang. So habang naglalakad ako, nakita ko tong kainan dito. Check natin kung ano meron dito sa loob. Spontaneous special to, di ko alam. Ayan, so Harbor Cafe pala. Dito lang yan sa... Anong barangay po ito? Kaichanari Anan po. Oo, nabasa ko. Hirap lang basahin. Kaichanari Anan. Ayan, Harbor Cafe. So kung mapadpad man kayo dito sa Batanes, dito lang yan sa barangay. Basahin nyo na lang. Hirap i-pronounce. Pero dito maganda kumain dito.
Mamaya, ayahin ko yung mga kasama ko, tambay kami dito. Kakain ka na, ganito pa yung view mo, di ba? Ayan, so punta lang tayo dun sa baba, tapos balik tayo dito. Anong name mo, kuya? Rex po. Rex, yan si Kuya Rex. Ano lang? Personal lang. So, punta kayo dito, bisitahin niyo si Kuya Rex. Ano siya? Siya yung malupit na barista dito sa ano. All in one. Sige po, balik kami mamaya. Ayun, Kuya Rex. So, nakilala ko si Kuya Wilfredo kanina. Ngayon naman si Kuya Rex. At si Kuya Michael pala. Sino yung gusto mo ma-experience dito yung mga tao. More than the view, the culture, the food, is may makilala kang mga tao. Because we are designed for relationships. So talaga alam ko saan ako pupunta, pero minsan masarap mawala. Kasi mawawala ka naman, ganito naman yung view mo. Sayang talaga, di ko dinala yung drone ko. Ganda sana magpalipad dito. Mahal kasi ng bayad eh. Mayroong DENR permit na kailangan mo bayaran, and the fee will cost you 10,000 pesos. Para na magpalipad ng drone, magbabayad ka ng 10,000. For me, hindi siya wise. Pero kung may extra lang ako, man, sobrang worth it ng 10,000 na yun. Kasi wow, woo, ganda. I mean, I don't mind the heat, I don't mind the sun. If you're experiencing this, yeah, ito nga yung main port nila dito sa Bataan Island. So merong currently cargo vessel doon. I'm not sure if nakikita nyo. Ayun. Basically this is it. This is the ocean. The northernmost part ocean dito sa Pilipinas. Pabalik na ako dun sa homestay namin kasi alas 11 na and 12 PM yung pick up ng van sa amin. Eh, medyo napalayo ako, so maglalakad pa ako pabalik. Hopefully hindi tayo mawala. Tara, balik na tayo. Kasi kayo eh, sinama ko kayo eh. Gusto ko kayo pasyal eh. Balik na tayo. Pagkatapos ng mahabang lakaran, nakabalik din naman ako dun sa tamang daanan. Ang init lang, pero worth it. Balik lang tayo sa homestay.